Hey mga brods, alam ko, ilang buwan na rin ang nakakalipas at medyo, yun nga, natulog tayo dito sa rumors kay Mikey Williams. Pero mga kabrods, ito, nabubuhay na naman dahil ito pong si Mikey Williams ay unti-unti na nga itong ibabalik ng TNT Tropang Giga. Pero hindi siya ibabalik as in na player nila, ibabalik siya para i-trade mga kabrods. Kaya ito po ang isa sa mga gusto rin kumuha din talaga kay Mikey Williams. Well, andito rin naman talaga yung mga kaibigan niya. Like ito po, sina Chris Ross, sina Marshall Lassiter, Enciso, mga best friend niyan mga kabrods, San Miguel Beermen. Yes, SMB ang gustong kumuha dito kay Mikey Williams. At ito nga, sabi nila, magiging long term ang kontrata dito ni Mikey Williams. Pwede nga daw nilang gawing 3 years tapos maximum contract if ever man talaga mga kabrods. Dahil ito pong si Mikey Williams, unti-unti na rin nagbabago dahil yung attitude problem niya dati ay wala na mga kabrods. Tignan nyo naman, talagang pag bumibisita siya at nanonood ng mga TNT games, nakangiti pa at gusto nga niyang tulungan pa nga mismo ang TNT Tropang Giga mga kabrods. Pero kung sa ganun, ang TNT ang ayaw na rin naman talaga sa kanya dahil nga sa pagdedemand ng sahod neto. Pero yun nga, ang SMB kasi gustong ofera ng malaki ito pong si Mikey Williams. Dahil alam rin naman nila magiging benepisyo nila pag nakuha si Mikey Williams. Biruin mo ba naman, shooting as a point guard, grabe rin kung gumalaw talaga ito mga kabrods. At syempre, championship caliber ito pong si Mikey Williams. 2 beses pinagkampiyon ng TNT, 2 beses din siya nag-finals MVP. Pero sa edad niya 33 years old, kahit alam natin na nasa malapit na mag-mid-30s, ito pong si Mikey Williams, well, andun pa rin naman yung gilas niya mga kabrods. Hindi pa rin yan mawawala. Recently lang naglaro ito sa SGA, sa Strong Group Athletics mga kabrods. Kaya yung conditioning neto ay naandun na ulit dahil sinabi nga rin, di ba, mismo ni Coach Charles Chu na yung head coach ng SGA na parang hindi daw nawala. Ito pong si Mikey Williams, nandun pa rin yung gilas niya. Parang condition pa nga rin daw, sabi din ni Coach Charles Chu dyan mga kabrods. Pero sa SMB kasi alam naman natin na ito pong PBA semis natin ngayong Commissioner's Cup, mabilis lang ito. Tapos finals na naman mga kabrods. Tapos next season na naman PBA draft mga kabrods. Ito pong SMB gusto rin kasing mag-rebuild ng lineup nila, mga batang players or mga superstars. Kukuha talaga sila mga kabrods dahil nga natauhan ng SMB sa kanilang early exit or paglaglag nila this Commissioner's Cup mga kabrods. Kaya ito, Mikey Williams gusto nilang kunin ito, pero pinag-iisipan dito ng SMB mga kabrods, sino yung bibitawan nila, knowing na ito pong si Mikey Williams, ang taas ng value nito mga kabrods. Hindi rin basta-basta ito. Kaya siguro yung mga kabalyo niyan, CJ Perez, pero hindi naman dapat bitawan yan ng SMB. Siguro nga 2 role player or 2 starter ng SMB, syempre ine-negotiate pa nila ito ng maayos. Pero kung makuha talaga ng SMB itong si Mikey Williams mga kabrods, syempre lista nyo na aakyat talaga ang standing ulit ng SMB. Aangat na naman ang Beermen dahil hindi rin biro kung magkaroon ka na Mikey Williams sa isang kuponan dahil sabi nga nila, egoy ito. Sabi nila parang import ito 2 import sa isang kuponan ng TNT dati nung RHJ and Mikey Williams pa. Kaya luging-lugi yung mga ibang teams na nakakalaban ng TNT that time. Pero ito pong TNT, once na masign nila ito pong si Mikey Williams, dito na gagalaw at makikipag-negotiate ang Beermen. And yun nga, syempre, bibigyan nila ng magandang offer ito para nga mas tumagal pa siya sa Beermen. And yun mga kabrods, madidisiplina palalo. Kaya kung mga kabrods, Mikey Williams to SMB, ito na ba ang pagbabago ng Beermen? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga kabrods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Tandaan nyo pa ba? Ito pong si Juan Gomez de Leano, mas kilalang 1GDL ng UP Fighting Maroons. Yes, alam din naman natin yung kakayahan ng isang 1GDL. Pero ito, magpapadraft na nga rin daw mga kabrods ayon din sa reports and rumors. Ito pong si 1GDL dito sa PBA at ang nakatingin, syempre Barangay Nebra San Miguel mga kabrods. Pero ito ay kapag hindi na na-renew ang kanyang kontrata dyan sa Seoul SK Knights sa Japan B-League mga kabrods, dito na siya babalik ng Pinas. Parang yan nga din nangyayari kay Renz Abando na hindi na nga nire-renew dahil sa kanyang pag-demand ng sahod. Kaya siguro magpapadraft na sa PBA or MPBL. Kaya ito, pwede rin mangyari dito kay 1GDL ito. Pero hindi naman ito nagde-demand ng sahod mga brods. Pwede mo itong offeran
ng mas malaki. So, syempre, hindi na bago yan sa Ginebra. Si RJ Barrientos nga galing Korea, Japan B-League, pero ano nangyari? Nasa Ginebra na siya ngayon. So si 1GDL kasi, grabe rin naman kasi yung skill set na ito mga brods. Matagal na nga itong tinitignan ng Ginebra pero bigla itong pumunta ng ibang bansa eh. Bigla ba namang pumirma ng kontrata sa Earth Friends Tokyo Z sa Japan B-League mga brods? Kaya ito, hindi na siya nakuha ng PBA. Pero ito, o-offera ng maganda ito ng Barangay Ginebra San Miguel, lalong-lalo na malapit na tayo mag-end ng Commissioner's Cup at paparating na ang PBA Draft 2025. Alam din naman natin yung kakayahan ng isang 1GDL, isang athletic 6 flat or 6'1 na point guard ito mga kabrods. Grabe rin kung tumalon ito. And syempre, grabe rin yung mga shooting na ito mga kabrods as a point guard. Isa ito sa talagang one of the best naging point guard dito ng UAAP. Kaya ito, mas nga sa BC Wolves na pinaglaruan niya sa Lithuania, parang Euroleague na rin yun mga kabrods. Tapos napunta pa siya doon. Syempre, pag napunta ka ng mga Euroleague, isa ka sa mga best player na Asian dyan talaga mga kabrods. Kaya ito pong si 1GDL na bumalik na naman ng Japan B-League, mas madali na itong kunin mga kabrods. Ito pong Ginebra, gusto rin kasi nila ng mga papamalit. Ito, kina Scary Thompson and L.A. Tenorio. Lalong-lalo na si Elea, sabi rin sa mga reports, magiging coaching staff na rin ito ng Ginebra sa mga ilang years na lang din. At hindi na to lalaro kaya ito, naghahanap sila ng mga pwedeng maging kombinasyon ng backcourt rotation ni RJ Barrientos and Scary Thompson. Kaya ito, si 1GDL, isa rin ito sa mga best point guard na pwedeng kunin ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na si Coach Tim Cone, gusto na rin talaga nilang kunin ito. Diba? Ilang beses na rin naggilas Pilipinas. Ito pong si 1GDL, kaya nahahawakan na rin ito ni Coach Tim Cone dyan, mga kabros. And ito, sa tagal-tagal na din na naglalaro ng pro, ito pong si Juan Gomez de Leaño, talagang nag-improve na rin ang player na ito. Ibang-iba na yung laruan niya mga prods kaysa sa UP Fighting Maroons. Mas nag-matured na, mas gumanda na yung court vision niya mga kabrods. Yung passing niya, yung kanyang bounce, nandun pa rin yung athleticism niya. Tapos yung kanyang drive to the hoop, yung mga slasher niya, andyan pa rin mga kabrods. Mas tumigas, mas lumakas na Juan Gomez de Leaño na yung makikita nyo dito sa PBA mga brods. Pero ito, ang Barangay Ginebra San Miguel, sa dami-dami ring magpapadraft na mga magagaling na point guard, syempre, mas pipiliin na nila yung may experience sa ibang bansa. Lalong-lalo na ito pong si Juan Gomez de Leaño. Kaya ikaw mga brods, ito po ba ang Barangay Ginebra San Miguel? Alam mo nating nakafocus sila sa semis against Northport ngayon, pero syempre advance na sila mag-isip kung saan yung rookie draft ang next mission nila. Kaya 1GDL to Ginebra. Komento mo lang opinion mo dito mga brods at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.